Hi, welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Virgo for November 3 to 9. So, kung bago kayo sa channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon, at rising mo, kasi importante siya, sa dulo ng video, may link tayo para dito, para mapanood mo. At tanda mo na readings are for guidance purposes, use your free will wisely. At kung gusto niyo pong magpa-schedule ng private readings or spell works, or gusto niyo lang mag-donate using GCash Maya, details are in the bottom of the screen, the description, or you can use the thanks button sa baba. Okay, kamusta ka ba, Virgo? So we have here Six of Pentacles. I'm happy for you, kasi andoon nagkakaroon ng progress pagdating sa kabuhayan mo. Andoon na nakikita mo na medyo nagsisimula ng medyo lumuluwag na din yung finances mo. Andun pa din maraming gastusin, pero napapansin mo na parang mas gumagaan na siya. Tapos andoon na medyo mas dumadami na pwedeng sa work, mas nagiging maganda na yung flow ng trabaho mo kung sa business. Andoon na mas umaangat na siya, mas nagkakaroon ka ng market, mas lumalaki yung market mo. So, andoon na, even siguro kahit sa gawaing bahay, at napapansin mo na medyo parang gumagaan ng mga bagay para sa'yo. Wow, I'm so happy for you. So, i-entertain mo yung feeling na yan kasi yan yung feeling na tutulong sa'yo para continuously ganun pa rin yung mangyari. Kumbaga, don't forget to be thankful. Don't always be thankful in everything kasi yun yung tinatawag tayong attitude of gratitude kung saan the more you give thanks, the more blessings will come. But ano ba yung crossing mo? Cinnamon nga pala po. So what you're crossing, we have here is the King of Wands. Yun na lang, kasi kailangan kontrolin mo yung pagiging overthinker mo. Given na isa sa mga gift mo is pagiging analytic, huwag mo namang hayaan na pangunahan ka ng iniisip mo. Kasi once na hinayaan mo yung na malunod kang bigla sa mga possibilities, doon kung napansin mo in the past din, doon nagsisimulang bumagsak yung different aspects ng life mo. So, andun yung point na hindi naman binibigay ng universe or hindi naman niya pinapakita yung negative sa atin para i-down tayo. Pinapakita niya yon as a form of a warning. So, para at least kung meron mang mangyaring, kung doon mamapunta, may idea ka na kung ano yung gagawin mo. Kumbaga, hindi yon dapat ang focus mo. Gumawa ka lang ng plan, backup plan para doon, then itabi mo na yung backup plan na yon, continue ka sa ginagawa mo. Kung mangyari man yung inisip mong yon, meron kang backup. Diba? Now, your desired card, meron tayong 8 of Wands. Well, bakit hindi ka magbakasyon? Diba? Deserve mo naman. And andun kasi yung bakasyon, hindi naman kailangan maging magastos. Kasi may mga bakasyon na actually, yung tipo na lalabas ka lang para huminga or lalabas ka para to solemnly enjoy the moment. Walang masama doon. Yung tipong sabihin, pupunta ka lang ng mall, kakain ka lang ng gusto mong pagkain, kaya bibili ka, dinuguan, kakain ka ng ganon, or bibili ka ng Bicol Express, ganyan, you just enjoy the moment, or bili ka ng simpleng bag, diba? Or magpaayos ka ng buhok. Walang masama. You deserve as well a break. Kasi sobrang fast-paced na ng buhay mo. So, andoon na, ultimo nga yung problema ng ibang tao na iisip mo na asikasuhin. So, give yourself a break. Hindi nga. All work, no play. Hindi maganda yon. Nakaka-drain yon. Okay? Hindi siya nakaganda, Virgo. Now, yung foundation mo is the Nine of Pentacles. Now, etong card na to nagpapaalala sa'yo na you've learned kung anong, kumbaga ang dami sa inyo nakaranas na paano ba mabuhay na parang pahirapan. Paano ba mabuhay na parang hindi mo alam kung saan mo huhugutin yung panggastos mo sa masusunod na araw. Paano mabuhay na hindi mo alam paano mo papaluguin ang kinikita mo. Gamitin mo yung inspiration na yon. Actually, maganda, yun yung gamitin mo na isipin mo siya na hindi mo na gusto mangyari yon. What you want is the total opposite nun. Andoon na, yung balikan mo yun, masakit yung nakaraan, pero maganda siyang balikan para gamiting inspirasyon.
Maganda siyang balikan para aralin mo din sa mga parte ka ba nagkamali, sa mga ano yung mga actions na nag-contribute para mangyari yon. From there, learn, absorb the wisdom. Doon ka matuto. Kasi yun yung makakatulong sa'yo para hindi ka mawala doon sa path kung nasaan ka ngayon. Now, in the past, we have here is the Five of Pentacles. Yan. Lapit ka na maging tinola. Charing. So, andon, na sa in the past, yung tipong siguro, ang dami sa inyo, sobrang nag-enjoy. So, andoon na, binibigyan yun masyado ng leeway yung sarili nyo. Kasi hindi ko na masisisi. Madami kasi sa inyo hindi nyo na-enjoy yung childhood nyo o yung pagiging teenager nyo. Ang dami sa inyo na nasabak agad sa responsibilities. So, hindi mo kasalanan din yun. Kumaga, andun yung point na pinipilit mong i-heal yung inner child mo. Pinipilit mong iparana sa sarili mo noon yung mga bagay na hindi mo naranasan or natanggap during sa mga kabataan mo or nung bata ka. Pero ang nangyari kasi medyo naging sobra. So, yes, nagkaroon ng consequences. Pero alam mo, hindi naman sa ilang ang tinitingnan natin, hindi naman kung ilang beses kang nadapa pero kung ilang beses kang bumangon. Ilang beses mong kinuha yung mga dapat mong matutunan sa mga nangyaring yon at ginagamit mo ngayon yun. Kaya I'm happy for you, Virgo. Now, in the future, na ikaw, meron tayong 8 of Swords. Alam mo, madami sa inyo nag-iisip na parang gusto nyong mag-aral. May mga iba sa inyo talaga, mapopursue nyo yun, makiklaim nyo siya. Andoon na gusto nyong palalimin pa yung kaalaman nyo. Maybe, kunyari, gusto nyo mag-college or tapusin yung high school mo or magkaroon ka ng, sabihin natin, certification sa isang knowledge, gano'n. Pwede, testa, ganyan. Yes, ipo-fulfill siya ng universe. Ikaw lang hinihintay. Kasi, doon, medyo busy-busy ka sa ngayon. Tsaka doon na ini-improve mo yung life mo. Pero, once your finances is strong enough, push mo to. Kasi, ito yung nagiging stepping stone mo to be the better version na ikaw. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite kitang mag-subscribe, like, and share ng ating video para magkaroon ka ng access sa mga future videos natin. But for now, tingnan natin kung ano pa yung readings mo. Okay, so this is your physical environment, the 7 of Cups. Alam mo, hindi mo kailangan na i-please lahat ng tao. Hindi lahat ng tao kailangan matuwa sa'yo. Kasi, di ba nga, we cannot please everybody. Magkakaiba tayo ng gusto, magkakaiba tayo ng saltek, di ba? Magkakaiba tayo ng trip sa buhay. Hindi lahat mahilig sabihin natin, sa manggang maasim. Hindi lahat trip na maalat ang kinakain. Hindi lahat mahilig din na kumain ng matamis. Know your value, sinasabi sa'yo ng universe. Hindi mo kailangang ibaba yung sarili mo. Oo, baguhin natin, pwede, for the better. Pero ibaba yung sarili para matanggap ng iba? No. Hindi dapat ganon. Kasi ang target sa'yo ng universe, mag-level up. And kung ganon, i-acquire mo yung tao sa life mo, tapos ibababa mo yung sarili mo, that's a level down. No. Pag-isipan mo yon mabuti. Now, in your emotional environment, meron tayong King of Cups. Now, pinapala to ng King of Cups sa'yo kasi na, well, andun naman yung mga point naman na nakakaramdam din kayo na nahahapo na kayo, napapagod. Take some time to rest. Kung andun yung point, nakikita mo na medyo parang sumasobra na, andun yung point na you feel devastated na or papunta na doon sa pahapo period, take your time to rest. And please, siguro andun din na mag-check ka with the doctor. Pero, of course, vitamins are good. Food supplement. And, pakidalasan yung pag-inom ng tubig, ha? Medyo iba sa inyo na masyado natutuwa na busy-busy, nalilimutan na magtubig. Paalala lang po ang soft drinks, ang kape. Hindi po yan tubig, ha? Iba po yung tubig. Though, for the tubig tayo. If ever naman mahilig ka naman sa juice, doon tayo sa fresh, kung maaari, ha? Hindi yung synthetic, hindi yung titimpla, hanggat maaari. Pero if not, go for water. So, yun yung lumalabas eh. Now, your hopes and fears is card of the moon. Alam mo, minsan kasi,
ang hirap din pakisamahan ng mga tao na sa paligid mo. Parang hino-hope mo na sana pakisamahan ka din nila. And andun yung point na minsan na nakakapagod din na ikaw yung naalala mo sila madalas. Kasi form of, expression ng love na kinakamusta mo, inaalam mo kung okay ba sila, ikaw yung nag-aayang mag-meet kayo or lumabas. Pero andun kasi na, sana gawin din sa'yo. Sana ibalik din sa'yo kahit konti. Kasi nagkikrave ka ng ganun eh. Now, in the future, nakita natin dito is the Knight of Swords. Alam mo, since may mga iba nga sa inyo mag-aaral, medyo magsasubside kayo in terms of your career. Pero ang maganda kasi neto, meron ka ng ipon. So again, it will be important na maging masinop ka sa paggamit ng pera mo. Balikan mo yung nakaraan mo. Learn from your mistakes in the past. Ano ba yung mga naging mali mong decision in terms of your finances para maiwasan mo na ulit siya. Maiwasan mo siya. Kasi sayang eh. Merong educational growth na mangyayari para sa'yo. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be. And hope to see you very soon. Mula po sa Baguio City. Have a great day. See you next time. Bye!